Suliraning pang-ekonomiya, unemployment. Ang lakas paggawa o labor force ay binubuo ng mga taong edad 15 to 64 years old na may sapat na kakayahan, talino at maturidad na lumahok sa mga gawaing pang-ekonomiya. Subalit hindi lahat ng taong may ganitong katangian ay ibinibilang sa lakas paggawa dahil sa iba't ibang kadahilanan tulad ng sila ay mga mag-aaral, PWD, may bahay, o retirado. O kaya naman ay hindi sila nabigyan ng oportunidad na makapagtrabaho o kaya ay piniling hindi magtrabaho. Ayon sa Philippine Statistics Authority ay tinatayang nasa 2.03 milyong Pilipino ang walang trabaho noong Agosto ngayong taon. Ang pagtaas ng unemployment sa bansa ay nakakaalarma sapagkat ang ibig sabihin ay tumataas din ang dependency ratio. Ang dependency ratio ay ang bilang o bahagdan ng mga tao sa isang bansa na itinuturing na umaasa o dependents at karaniwang nahahati sa mga bata at mga nakatatanda, kumpara sa bilang ng mga nasa productive age. Ang dependency ratio ay makukuha gamit ang formula na population age 0 to 14 and 65 up divided by population age 15 to 64 times 100. Ipagpalagay natin na sa isang mag-anak ay mayroong 5 miyembro at isa lamang sa kanila ang nagtatrabaho na sumasahod lamang ng minimum wage. Kinakailangan nilang pagkasyahin ang minimum na sahod sa 5 tao na kumukonsumo ng pagkain, tubig at iba pang mga pangangailangan sa araw-araw. Ang minimum wage ay tumutukoy sa pinakamaliit na maaaring kitain ng isang manggagawa. Naiiba ang rate ng sahod sa Kamaynilaan kumpara sa mga probinsya dahil sa sinasabing mas mataas ang cost of living sa lungsod kumpara sa mga probinsya. Ang kasalukuyang minimum wage sa NCR ay 658 hanggang 695, di hamak na mas mataas sa ibang rehiyon sa bansa. Isa ito sa mga issue na kinakaharap ng bansa kung kaya't marami sa mga Pilipino ang pinipili na lumuwas ng Maynila upang magtrabaho. Ngunit marami sa kanila ang nabibigo dahil sa kawalan ng sapat na kaalaman at kakayahan na siyang nagiging dahilan ng lalo pang pagtaas ng unemployment sa bansa. Marami din sa ating mga kababayan ang pinipiling magtrabaho sa ibang bansa at dahil dito ay nauubusan ang ating bansa ng mga profesional na manggagawa tulad ng mga nurses, guro at mga doktor. Ito ang tinatawag na brain drain, ang pagkaubos ng mga profesional na manggagawa sa isang bansa dahil sa mas mataas na sahod at kagandahan ng oportunidad na maaaring matamasa sa dayuhang bansa. Mga uri ng unemployment. Frictional unemployment. Tumutukoy sa uri ng unemployment kung saan ang isang individual ay lumilipat sa ibang trabaho mula sa dating trabaho. Cyclical unemployment. Tumutukoy sa uri ng unemployment sa tuwing may krisis sa ekonomiya. Seasonal unemployment. Tumutukoy sa uri ng unemployment bunga ng pagbabago ng panahon o okasyon. Structural unemployment. Ito ay ang unemployment na bunga ng pagliit ng industriya sanhi ng makabagong teknolohiya at pagbabago sa panlasa ng consumer. Hardcore unemployment. Tumutukoy sa mga individual na walang trabaho sa loob ng mahabang panahon. At underemployment. Tumutukoy sa mga individual na may trabaho, ngunit ang trabaho na mayroon sila ay mas mababa sa kanilang kakayahan o pinag-aralan. Mga programa at serbisyong pampubliko kaugnay ng unemployment. Tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o TUPAD. Isang community-based safety net initiative na nagbibigay ng pansamantalang trabaho sa mga manggagawa mula sa informal sector. Jumpstart Philippines Program. Layunin na tulungan ang mga kabataan na may hindi bababa sa high school education at walang trabaho at hindi nag-aaral na magkaroon ng kaalaman sa lokal na kondisyon ng labor market, career assessment, at life skills training
at pagkatapos nito ay magkakaroon sila ng pagkakataon na sumailalim sa teknikal na pagsasanay at internship sa mga employer mula sa private sector. Special Program for Employment of Students. Tumutukoy sa inisyatibang naglalayong magbigay ng pansamantalang trabaho sa mga estudyanteng nangangailangan upang manatili sila sa paaralan at makumpleto ang kanilang edukasyon. Government Internship Program. Inisyatiba ng gobyerno na nagbibigay ng oportunidad sa internship para sa mga kabataang may edad 18 hanggang 30. Ang Department of Labor and Employment Adjustment Measures Program. Naglalayong mapabuti ang kasanayan ng mga manggagawa sa pamamagitan ng pagbibigay ng pondo para sa mga proyektong hahasa sa kanilang kasanayan. Ito ay isang positibong hakbang tungo sa pagpapalakas sa mga manggagawa at pagsulong ng kanilang professional development. Suliraning pang-ekonomiya, unemployment.